Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito, mapalad ang mga aba na wala ng inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatutupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig, pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan para sa araw na ito, nakita natin si Jesus na nagbibigay ng kanyang sermon sa bundok. Sa Ingles, tinatawag po natin tong Sermon on the Mount. At sa pagbibigay ng sermon ng Panginoon, sa pagbibigay turo ng Panginoon, si Jesus, ibinanggit niya sa atin yung tinatawag nating Beatitudes. At kung titingnan po natin ang turo ng Panginoon, tila kabaliktaran sa itinuturo ng mundo. Tinuturo ng Panginoon ang pagiging mapalad. Kapag tanungin ko po ba kayo sa mga oras na ito, ano po ba ang pagkakaintindi natin sa pagiging mapalad sa panahon natin ngayon? Marahil ang sasabihin ng isang tao, Father, mapalad ang taong yan dahil marami siyang pera. Mapalad ang taong yan kasi nakukuha niya ang lahat ng gusto niya. Mapalad ang taong yan kasi makapangyarihan siya. Dahil sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang tunay na mapalad, nakikita kung ikaw ay may ari-arian, kung ikaw ay may kapangyarihan, kung ikaw ay namumuhay sa karanyaan, at kung ikaw ay namumuhay na puno ng kaperahan. Yaan ang pagiging mapalad. Pero tila kabaliktaran sa itinuturo ng Panginoon. Bakit? Dahil sabi ng Panginoon, sino ang mga mapapalad?
ang mga aba, ang mga nahahapis, ang mga mapagpakumbaba, ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos. Dahil ang tunay na mapalad ay hindi lamang pagkakaroon ng bagay na panandalian. Bagkus ang tunay na mapalad ay pagpapaalala sa atin na ang buhay natin ay hindi panandalian, bagkus ang buhay natin nakatuon sa buhay sa kalangitan. Kaya nga kung ang buhay mo ay puro na lamang pag-iisip sa kayamanan, kapangyarihan, ari-arian at karangyaan, tandaan mo ito'y panandalian lamang. Ito yung mga bagay na hindi mo kayang bitbitin sa iyong buhay sa kabila. Pero ang tunay na mapalad na itinutukoy ng Panginoon, kung ikaw ay namumuhay ng may kababaan ng loob, ikaw ay namumuhay ng tama, ikaw ay namumuhay ng mabuti, ikaw ay namumuhay ng naayon sa kagustuhan ng Diyos. Yaan ang tunay na mapalad. Kaya nga, mga kapatid, marahil ipinapaalala sa atin ng Panginoon sa araw na ito, na kapag tayo ay nakakita ng isang taong tunay na mapalad, huwag lang nating tingnan, mapalad siya dahil mayaman siya. Mapalad siya dahil may kapangyarihan siya. Mapalad siya kasi malaki yung bahay niya. Kundi masabi natin, ang taong yan mapalad kasi namumuhay siya ng tapat. Namumuhay siya ng may pagpapakumbaba. Namumuhay siya ng tama. Dahil ang pagiging tunay na mapalad, hindi namumuhay sa kung ano ang ipinagkakaloob ng mundo, kundi ang tunay na mapalad, namumuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, tingnan mo ang inyong sarili. Magandang tingnan yung ating sarili. Mapalad ba ako? Mapalad ba ang aking buhay? Am I truly blessed? Dahil namumuhay ako na naayon sa kagustuhan ng Diyos? O namumuhay ako na naayon sa kagustuhan ng mundo? Walang masama na magkaroon ng ari-arian. Walang masama na maging makapangyarihan. Walang masama na magkaroon ng pera. Pero kung ang mga bagay na ito ang umahad lang sa atin upang makita ang tunay na pagiging mapalad, baka mali ang ating pag-intindi na ang tunay na pagiging mapalad hindi kung ano ang binibigay ng mundo, kundi kung paanong mamuhay na naayon sa kagustuhan ng Diyos. Sino po sa atin dito ang gustong maging mapalad? Marahil lahat naman po tayo. At paano natin maaabot ang pagiging tunay na mapalad? Huwag lamang tingnan kung ano ang kayang ibigay ng mundo. Lumapit sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mamuhay na ng ayon sa kagustuhan niya, ng may kakumbabaan, ng may pagmamahal, at ng may kabutihan. At masasabi natin na tayong lahat ay tunay na mapalad. Amen.